Cording. Yan. Sana maganda yung angulo. Silawan natin, no? Yan. Pakita ko lang sa inyo kung anong itsura nitong bago kong nabiling airsoft gun. Kay 5th generation pala to. Shoutout sa'yo. 5th generation airsoft shop ng Bulacan. Saan niya ko to nabili. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Pag nakuha nyo. Yan yung box nyo. We Airsoft Gas Blowback. Tapos may Chinese doon. Ewan kung Chinese yan o Japanese. Pero made in Taiwan to eh. Ayan o. Kita ba? Ito. Ayan o. Made in Taiwan. Ito yung nila 1911A Classic na silver. Pagka nakuha mo siya, ito yung laman ng box niya. Ganyan. Ayan. Meron kang user manual. Mabilis ang mga manual. Tapos may QR code. Gumagana yan eh. Tinry ko yan eh. Nandun yung parang mas in-depth niya na manual. Tapos ayan yung baril. Tapos hindi. May kasama pa pala tong... Nabuksan ko na kasi ito eh. Binalik ko lang sa box para makita nyo kung anong itsura pagkakuha. Pero ayan. Ganyan pa yan. Nandyan yan somewhere. Ayan. So ang laman ng box. Pero ang yung baril mismo, isang magazine na green gas. Mabigat din kamo siya. Doon ako nagulat nung nakuha ko to. Ang bigat pala ng lahat ng baril yung magazine. Tapos may silicone oil, which is yun yung gagamitin natin mamaya kasi lilinisin ko siya kasi nga ginamit ko na to. Tapos medyo sa lupa-lupa namin ginamit. Plastic siya kasi malangis siya. Kung nakuha nyo. Ayan siya. Classic siya na M1911 guys. Ito yung M1911A. May B to eh. Yung B yung meron siyang parang railings dito eh. Medyo modern na. Tapos naka fiber optic yung sights. Ito yung sights nito eh. Yan, tinutok sa sarili. Yan, yung sights niya. Kung ano yung pang World War I tsaka World War II na setup nung 1911. Yun na rin siya. So, wala siyang markings. Yung ulit to. Pero meron siya nakalagay dito sa taas. Oh. Tingnan nyo. .45 ACP. Tapos yung grips niya plastic. Pero lahat bakal eh ito. Die-cast alloy daw to eh. Mabigat din. Ito lang yung plastic. Pero chinek ko sa Lazada nakakabili ng grips na ito eh. Pwede mo siyang palitan ng wood. Kung anong trip mong grips. Or whatever. Bali, ayan siya. Tapos, depende to sa shop. Pero yung nabilan ko, may kasama ng green gas na number 14. Yung power up. Alam ko, ano to eh, mas malakas kesa sa number 12. Tapos, ginagamit siya pag malamig or malamig na yung magazine. Pero yan lang meron tayo, kaya okay na yan. Tapos, ito, 4,000 rounds na BB. Napakadami para sa pistol. Kasi ang kaya lang ng magazine na ito. Ito pala yung magazine nyo. Ayan o. Ang nipis. Pati mismong baril ang nipis eh. Ayan na siya. Bang. Ang nipis niya lang. Kasi yung classification nito single stock. Kahit yung totoong ganito single stock eh. Sabihin yung mga bala niya. Isang diretso lang, hindi yung magkakaganon. Kaya ang kasya lang dito, nakalagay sa manual, 15 plus 1. Pero sabi nila, 8 to 10 rounds lang ang ilalagay nyo kasi para hindi malaspag agad yung spring. Dito yung kung saan pumapalo yung hammer para lumabas yung gas. Dito lumalabas yung gas sa taas. Tapos buong yung sa magazine, bakal siya lahat. Ito lang yung plastic. Yung sa taas niya, plastic. Tsaka yung mismong bumababa. Kaya pag maglalagay daw ng bala, ingatan mo na pag hinila mo to, huwag siya pipitik pataas. Kasi ba masira kasi plastic nga siya. Tsaka nakatakot din siya ibagsak. Pero I think pwede naman siya eh. Pagka sa damuhan ka naglalaro. Tapos mag-quick reload ka. Okay lang ito ibagsak sa sahig. Tsaka mga matibay na plastic din yung ano nasa taas. Hindi siya yung parang cheap lang na plastic. Mga siya matigas na plastic.
Bang meron dito. Dun sa mismong barrel, di natin siya matetesting dito ngayon. Papakita ko na lang. Next time na lang yung testing. Pero working lahat sa kanya. 1:1 sa original. Meron nga siyang parang lanyard na lalagyanan sa ilalim. Pakinggan nyo. Oh, diba? Masarap. Masarap niya igasa. Hammer. Tapos ito yung slide lock niya. Ito. Tingnan yung loob. And then yung safety. Ito. Dahil siyang abutin ng thumb. Ang weird dito sa 1911, hindi mo siya masisafety kapag ka pag hindi nakakasa, hindi mo pwedeng ma-engage yung safety niya. Kailangan ikakasa mo siya. Kasi ba't mo nga naman isi-safe kung hindi naman daw nakakasa? Kailangan ikakasa mo siya para ma-engage mo yung safety. Tapos ganyan siya. Pagka puputok ka. Pag binaba mo to, ready to fire na yan. Pero may isa pa siyang parang level ng safety. Tingnan mo, ready to fire dapat, pero hindi ko siya makakalabit. Kasi meron pa siya nito, yung parang beaver tail ata tawag nila dyan. Napipress siya. Pag ginawakan mo siya, parang automatic siya mapipindot pag ginawakan mo yung barrel. So hindi mo siya mapuputok kapag hindi ka nakahawak ng tama. Pag ginawakan mo siya, tapos binaba mo to, tsaka mo lang siya mapuputok. Ang isa pang maganda dito sa 1911, pwede mo siyang i-hammer down ng hindi na dry fire. Yung pumapalo to, tapos di naman pumuputok. Para kinasa mo. Nakababa na yung hammer. Tignan nyo yung beaver tail niya. Ito. Yung parang itong safety na to. Pero siyang nakausli hanggang dito Pagka ibababa mo to, di ba? Mari aalalain mo ng thumb yung hammer. Hindi siya gagana. Hindi mo siya mabababa. Kasi ito, hindi mo napipress So, hindi gumagana yung trigger. Kaya parang in-extend nila yan hanggang dito. Kung ano yung pwesto niya pag nakakasa, hilahin mo pa siya more. Kita niya, bumababa yung beaver tail. Na-engage nung hammer pag hinila mo pababa. So, pwede mo na ngayon kalabitin sa lalayan mo yung hammer pabalik. Okay na ulit siya. Diba? Galing. Isa pa. Hilahin mo lang siya pababa hanggang sa ma-engage niya yung beaver tail. So, mababalik mo na yung hammer. Ito pala yung sa magazine niya. Pag ito kasi may gas pa to Hindi ko pwede ikasa-kasa pag pinasok ko to Pero pakinggan nyo yung ASMR nung pag nilagay yung magazine. Ang nipis nung niya pala. Yung profile niya. Magazine. Pag nilagay mo. Sure mo na yung all the way siya para pag putok mo hindi siya malalaglag. Kaya papansin nyo pagka naglalagay sila ng magazine talagang kaganyan. Tas hindi mo paluin. Yan na siya. Siya kakasa syempre kasi puputok talaga siya. Tapos hindi ko alam kung okay ba yun pag pinutok mo ng walang bala. Tapos may gas. May gas pa kasi ito Tingnan natin yung ibang mga details ng barrel. Yung grips niya sa likod dito gumagalaw Pero meron siyang may texture. Kapareho ng texture ng sa gilid. Kasi isa pang maganda dito may parang groove. Para madali mong mayakap yung barrel. Ito rin, may groove din siya dito para madali mong makasa. Pero sa harap wala. Tapos sa taas, may letter P dito. Kung para saan yan. Yung sight niya medyo mahirap Parang pinahirapan ko ang sarili ko na ganito yung gusto kong mag-aral pumutok. Pero maganda na siguro yun. Sa mahirap ka na baril magsimula, mag-aral to market. Para pag nakagamit siguro ako, ewan ko lang Nung mga madali nang gamitin na baril, hindi na ako mahirapan. Tapos yung trigger niya maliit lang. I mean, hindi nakausli. Doon lang siya sa likod. Dali lang siyang abutin. Tapos meron din siyang parang groove. Na masarap sa kamay kapag pipitikin mo. Pati itong sa slide lock niya. Actually, kahit yung safety niya, may groove din yun doon. Tsaka yung mismong hammer. Tapos sa harap, pwede siyang lagyan ng silencer o kaya parang tracer unit. May siya, may roscas yan dyan. Sa harap. Ito natin yung magazine. Yung sa trigger niya, pag hinihila, yung trigger niya, pag hinila mo, natin kung makikita nyo, hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Hindi siya natin yung beaver tail. Tingnan natin ganun ka-fresh. Ito, pag hinila mo, medyo may play siya Ano ko naririnig.
Pero pag hinila mo, ayan, may parang build up. Tapos parang may pader na may resistance ka ma-encounter. Ayan, no? Tapos medyo kailangan mo ng significant pressure para ma-pull siya dahan-dahan. Tok. Ayan. Maliit lang yung play niya. Sarap siyang hawakan. Mabigat. Talagang baril na baril yung dating niya. Actually, mukha nga siyang totoo eh. Hindi siya dapat saan mo ilalagay or ibabalagbag kasi. Diba? Mukha siyang totoo. Tapos yung tunog niya, tunog totoo din. No? Alright. Yun lang. Pinakita ko lang sa inyo yung 1911 ng Wii Airsoft. Iyan.